Oh, masayang araw mga ka-PL. Pagkatapos pong kumalat sa social media mga kababayan, yung litrato po ni Xi Jinping at saka ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na lumapit si Marcos kay Xi Jinping. Talagang pinilit niyang malapitan yung taga-China para makadaupang palad niya daw mga kababayan, na tuloy naging panukso sa kanya ng mga kaibigan nating DDS na ang sabi, ayan, bagsak ka sa ekonomiya mo. Walang mga foreign investor na gustong mamuhunan sa bansa. Kaya yung dati mong kinakalaban, dati mong pinapasaringan, niluluhuran mo na ngayon dahil tablado ka kay Uncle Trump. Hindi ka binigyan ng 0% tariff. Ayan. Kaya parang dumidikit na naman itong si Marcos sa China. Oportunista ang puta. Di ba? Yan ang mga samot-saring mga naging komento ng mga kababayan nating DDS, mga kababayan. Pero lingid po sa kaalaman ng iilan ho sa inyo dyan, mga kababayan, na nakasubaybay sa social media. Meron palang isang pahina ng Facebook na Chinese character po ang pangalan, hindi po mabasa mga kababayan, na nagbigay po ng kanilang sariling opinion doon sa paglapit nga ni Marcos kay Xi Jinping. Aba, alam niyo ho ba ang naging komento nitong Facebook page na ito, mga kababayan? Matindi po. Sobrang sakit ito kay Bongbong Marcos. Dahil niya pa sinampal dito, mga kababayan. Kaso, manhid man yung si Gonggong, manhid man yan, parang hindi masasaktan yan. Ngayon, ito po, mga kababayan, basahin ko ang naging caption nitong isang pahina sa Facebook na meron po nakasulat na Chinese character, pero pag pinindot mo po yung translation, mababasa mo po siya sa salitang English na, ayan po mga kababayan, yan po yung picture nila ni Xi Jinping at ni Bongbong Marcos. At ito naman po mga kababayan, ayan, nakikita ho ninyo ang naging komento nitong Chinese character na pahina nga sa Facebook. Siyempre, kung babasahin mo sa Chinese, sa salita nila, malabo, hindi natin mabasa yan. Sa translation ho tayo. Na, ang ibig sabihin, mga kababayan, puta, masakit talaga, mga kababayan, nakakadiri, ika nga. Ayan, ito sabi, photos released by the Philippine media show that the Philippines President Marcos crossed the seats in several countries, kita nyo na mga kababayan, including Vietnam, and took the initiative to shish, President Xi Jinping next to President Xi Jinping, mga kababayan. Nang ibig sabihin, mga kababayan, hindi naman ganun katumbok, no? Etong shish, to shish, mga kababayan, kung ita-translate natin ito sa salita natin, mga kababayan, marami pong kahulugan ito. Maaaring pwede natin gamitin ito sa salitang, kung tama ako pakicorrect na lang po ako sa mga magagaling dyan sa English. Alam niyo naman si PL, hindi po kahusayan sa English. Nakakaintindi lang pero hindi po gano'n nakakapagsalita. Shish, to shish, mga kababayan, na parang disgust. Disgusting, yuck, kakadiri. Parang ganyan ang datingan yan, mga kababayan. Parang pambabastos na rin. Kay Gonggong Marcos, mga kababayan. Ito naging post ng isang pahina
na merong Chinese characters. At maliban dyan, mga kababayan, no? Parang disgusting, nakakadiri, basta, napakaraming ibig sabihin, napakaraming mo pwedeng i-apply dyan sa salitang Tagalog, mga kababayan. Okay, para mapadali tayo, bangag. yan. O, di ba? Maliban dyan, mga kababayan, sa naging post nitong isang Chinese character nga na pahina, meron pa po kayo isang video hindi pa po napapanood, mga kababayan. Sabi ko nga kanina, 2 video to. Unahin natin itong isa na maaaring hindi pa masyadong kumakalat ngayon sa social media. Kasi nga, hindi na naman ito pinick up ng mga bayarang media. Kalat lang ito sa social media, sa mga kaibigan natin na mga DDS, ito, pinapakalat ito. Totoo naman talaga, kapansin-pansin naman. Pero sa mainstream media, tinatago ho ito. O ito, panoorin po natin, maikli lang naman po, mga kababayan. I-slow mo ko yung isang, bali dalawa siya, pagtabihin ko, i-slow mo ko para mas maintindihan po natin. Okay, o ito na ho. Oh, nakita nyo, mga kababayan, kung paano iwasan si Bongbong Marcos sa sa ASEAN Summit ito, mga kababayan. Meron pong lalaking nag-guide ho sa kanila. Naka-Amerikana din to no? Yung nag-guide ho sa kanila na, sir, dito po kayo tumayo. Ayan. Meron pong mga meron pong mga square na korte, mga kababayan, para doon maaaring tumayo yung mga leader. Para nga naman sa kaayusan ba, mga kababayan. Etong si Mulkia, mga kababayan, nakatabi na siya. Nakatayo na sa katabi ni Marcos. Pero talagang iniwasan niya si Marcos, mga kababayan. Lumipat po sa isa pang parisukat na hindi katabi si Marcos. Di bakante na ngayon yung kay Marcos. May dumaan na isa pang leader na nag-attempt na gustong tumayo doon sa bakante na yon, pero nung makita si Marcos, di ba? Umiwas. Ganyan po pinandidirihan si Marcos, mga kababayan. Napansin niya na yan. Sa ASEAN pa lang hanggang sa APEC Summit, pansin niya na yan, mga kababayan. At higit sa lahat, pansin na pansin niya yung ginawang pag-iwas ni Trump sa kanya. Doon lang sa hindi siya binigyan ng ng 0% tariff, mga kababayan. Ang sakit na hunun 'Di ba? Ikaw tong sip-sip sa administrasyon ni Trump, himod wet packs ka kay Trump, pero pagdating sa mga benepisyo, hindi ka binibigyan. Kasi alam ni Trump, mga kababayan, na may pagka-oportunista itong si Gonggong Marcos. O ano nangyari? Dahil tinabla na siya, mga kababayan, ni Trump, ba? Hindi siya binibigyan ng atensyon, kinakausap sa hilaw, di ba? Parang kulang sa respeto, no? Ang atensyon ni Trump kay Marcos, ganun, mga kababayan. So, ang ginagawa ngayon ni Gonggong Marcos, dumidikit na sa China. Pero si China, hindi rin po nagpapauto kay Gonggong Marcos, mga kababayan. Hindi. Hindi siya nagpapauto. Kaya, etong isang video ipapanood ko po sa inyo, kaibahan po ito, mga kababayan, ha?
Ano? Kaibahan sa trato ni Xi Jinping o tawag dito o ng mga kasamahan ni Xi Jinping sa mga leader na nakasama nila sa APEC Summit. O kaibahan to ha, kung paano tratuhin ni Xi Jinping at ng mga kasamahan ni Xi Jinping yung ibang leader at yung trato ng grupo ni Xi Jinping kay Bongbong Marcos. Comparison to mga kababayan. Panoorin po natin ang video mga kababayan. Itong ginawan po ng reaction video rin po ng ating kaibigan na si Jojo de Guzman. Ito na ho. Dito pagkatapos ni Xi Jinping magsalita, mapapansin niyo yung difference ng shake hands ng dalawa. Habang nag-shake hands yung dalawa, pumapalakpak. Yan, pumapalakpak yung kanyang foreign minister. Pero, nung lumapit si Marcos Jr. at makipagkamay, biglang naalarma. Ayan, bigla siyang tumayo. Ayan, tumayo. Ayan, sabay tingin sa kanyang kamay, biglang tumayo. Ayan. Talagang to the rescue. No? Hindi man lang siya pumalakpak. So, binantayan talaga. Ayan. Alert siya. Alert. Alert siya. Tingin kagad. Lumapit. Binantayan. So, may something. Iba talaga. Samantalang dito sa dalawa, pumalakpak pa siya. Hindi siya tumayo. Ibig sabihin, safe na safe si Xi Jinping kay South Korean leader. Dito kay Marcos Jr. na alarma, na bahala baka kung anong gawin. Pag nakawan o kaya anong gawin. Kasi maraming pahayag ito against kay Xi Jinping eh. Diba? Diba mga kababayan? Ganoon po ka, pinandidirihan si Marcos mga kababayan. Alam kasi nila no? Alam nitong mga taga-China, yung nung foreign minister ni Xi Jinping, ay siya nga pala, itatama ko yung sinabi ko noong isang araw. Akala ko isang leader din yung nasa likod, yung tumayo, no? Habang kinakamayan ni Marcos si Xi. Akala ko leader din yun, hindi pala. Foreign minister pala yun ni Xi Jinping mga kababayan. Ayan. Sensya na po, tao lang, nagkakamali. Okay? Di ba? To the rescue. Yung nasa likod ni Xi Jinping. Kasi siguro isip-isip nung mga yan. Kailangan nating bantayan si Xi. Kasi nariyan yung anak ng berdugong berdugong tawag nito, diktador. Yan ang yan ang katawagan ng mga dilawan, di ba? Sa mga Marcos, matagal na panahon na. 30 taon na. Ganyan nila tawagin si Senyor Marcos na berdugo di umano, diktador, kawatan at kung ano-ano pa, di ba? Na hanggang sa ngayon, sa panahon na ito, nadala, nagagamit natin. Kasi narinig natin sa kanila, mga kababayan. Di ba? Sa madaling salita, sa kanila nanggaling yung mga salita na yan. Okay? Nakakahiya po ito sa atin, mga kababayan, sa bansa natin. Na ang leader ng Pilipinas, mga kababayan, alam mo yung nagsusumikap siya na makakuha siya ng magandang atensyon sa mga leader na kasama niyang dumalo sa ASEAN Summit, sa APEC Summit. Baka sakali na mahikayat niya itong mga leader na ito, tulungan siya hindi sa larangan ng pagpapautang, kundi hikayatin yung kanilang mga kababayan, mga negosyante sa lugar nila na pumunta kayo ng Pilipinas. Ayan, mag-put up kayo ng negosyo doon at kaibigan natin ng Pilipinas. Tutulungan tayo ng Pilipinas. Ayan. Pero walang gano'n na nangyari, mga kababayan. Wala. Sa halip na tulungan si Marcos, nilalayuan pa. Sa palagay ninyo, mga kababayan,
Hindi kaya dahil sa hindi kaya dahil sa mga nangyayaring iskandalo ngayon sa ating bansa? Etong sa flood control project, di ba? Sa mga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, sa ICI, na nalalaman ho yan lahat ng mga karatig bansa natin na ganyan po kadumi ang administrasyong Marcos. Kaya, nung pumunta si Marcos sa ASEAN hanggang sa APEC Summit, ganun po ang nangyari. Ganun po ang naging karanasan niya, mga kababayan. Kulang na lang itulak siya ng ibang leader para wag lang mapalapit si Marcos sa kanila. 'Di ba? Ganyan po tayo ngayon, nakakahiya, mga kababayan. Yan ang napala ni Bongbong Marcos sa ASEAN Summit, mga kababayan, at sa APEC Summit. Tapos, ibinabalita nitong mga bayarang media, kita nyo, pinuna sila ng isang Facebook page. Ibinabalita nitong mga bayarang media, maganda na daw ang ugnayan ni Bongbong Marcos at ni Xi Jinping. Ang katotohanan naman pala daw, mga kababayan, hindi pa maayos. Ewan ko lang kung gaano katotoo. Hindi pa daw ganoon. Sa isang iglap, magiging okay ka agad. Siyempre, China yan Hindi naman bangag yung presidente dyan. Dito lang sa atin, bangagers mga kababayan. Ewan lang kung gaano katotoo. Kung naging mabuti na yung relasyon nila, hindi mabuti, maayos, good news. Pero, ang sabi-sabi, hindi pa rin daw po, mga kababayan Hindi pa rin daw po nagpapauto. O sa madaling salita, ayaw magpauto ng China sa Pilipinas, lalong-lalo na kay Marcos. Maliban na lang siguro kung si Inday Sara na ang presidente. Di ba? Ito pa isang balita, mga kababayan, dagdag. Nako, ito na. Ito po yung nangyaring rally noong September 21, mga kababayan. Kawawa naman yung mga makakasuhan. Napakarami nito. 97 katao ito ng mga makakasuhan dahil di umano'y nakagawa ng sedition o inciting to sedition, mga kababayan. First batch pa lamang po ito. Basahin ko po muna bago tayo magbibigay ng reaksyon The CIDG has filed cases against at least 97 persons of interest over violent incident during the September 21 anti-corruption rallies. Director Major General Robert Alexander Morico announces the cases are for conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, mga kababayan, sedition at saka inciting to sedition. Who are being sued? Morico says the instigators, including yung mga nagfa-fund, naku po, and those who are behind the planning, ongoing yung investigation natin. Meron po ba kayong idea kung sino yung isa sa mga tumbok dito? Ito pa The PNP Public Info Chief Brigadier General Randolph Tuanyo clarifies the cases are only the first batch, kita nyo na, to be filed in connection with the violence during the rallies and that there will be a second batch. Naku, may second batch pa pala daw, mga kababayan. Etong first batch, alam nyo po kung sino to. Ito akin lang to Hindi pa tayo sigurado, mga kababayan maaaring kasama ho dito, mga kababayan, yung mga retired general, mga retired men in uniform na sumama po sa rally noong September 21. At ang malaki-laki, alam niyo po kung sino? Si Chavit Singson. Yan.
Kasi kasama daw pati yung mga nagpopondo eh. Nandoon yung bus ni Chavit Singson, mga kababayan, na namimigay ng pagkain. So sa madaling salita, maituturing yun na pagbibigay ng pondo sa mga nangyaring rally. At marami pa daw. Wala pang inilabas na pangalan. 97 di umano itong first batch. Meron pang second batch, mga kababayan. Karapatan nila yan? Yes. Karapatan po nila yan. Nakasuhan ang sino mang gusto nilang kasuhan. Pero, ang nakakapagtaka, mga kababayan, nakasuhan na itong mga dumalo lang sa rally. Nagpahayag lang po ng kanilang mga, ay kakasuhan pa lang. Oh. Klaruhin natin. Klaruhin natin to. Aha. Ang nakalagay ho dito, filed na. Naisampa na, mga kababayan. Itong mga nagpahayag lang ng kanilang saloobin, dahil meron naman talagang ganun, hindi naman lahat ng administrasyon, hindi naman sa bawat administrasyon ay lahat ng tao ay sumasang-ayon doon sa administrasyon. Meron talaga na nagugustuhan, merong hindi. Naglalabas lang ng kanilang mga pahayag. Natural yan bilang isang mamamayang Pilipino, lalo na taxpayer. Di ba? Pero yung mga kawatan, mga kontraktor na kawatan sa bayan, mga na-issue sa flood control project, mga pinangalanan, hindi pa kinakasuhan. Ang tindi sa Pilipinas, no? Mga kababayan. Ako hindi ko kini-question yung ginawa nilang pag-file ng kaso, mga kababayan, dito sa 97 katao at meron pa di umanong second batch ito. Karapatan nga nila yan eh. Sabi ko kanina, karapatan nila yan. Pero sana, kung kaya nyong kasuhan, etong mga 97 katao na nagpahayag lang ng kanilang saloobin sa rally noong September 21, maliwanag na po, meron na po pinangalanan na mga nagkamal sa kaban ng bayan, nagpayaman, nagnakaw, pinangalanan na po sila. Bakit hindi po sila nakakasuhan? Kasama ang palad, baka maging state witness pa yata ang buang. Di ba, mga kababayan? Bakit pag sa mga mahihirap, katulad namin, pobre lamang po kami, napakadaling kasuhan. Yung isang lalaking nagnakaw ng gatas sa sa convenience store dahil inom niya siguro sa anak niyang sanggol at walang perang pambili, 10 oras ng gabi, walang gatas na maipainom sa kanyang sanggol na anak, nagugutom, umiiyak na, hindi niya matiis. Nagnakaw na lang ng gatas. Nagbabaka sakaling baka hindi siya mahuli. Kasama ang palad, may mga CCTV na. May mga nakamonitor na huli. Kulong kaagad. Magkano lang po yung halaga? Magkano lang po yung halaga? 200? Mataas na siguro 1,000. Kulong kaagad. Pero yung mga billion, trilyon pa nga, yung mga ninanakaw sa kaban ng bayan, nananatili pong salaya, ganda pa ng mga mansyon, meron pang napakaraming chopper. Di ba? Pilipinas, ano nangyari sa atin? Anong nangyari po, Pilipinas? Bakit ang batas, para lang sa mga mahihirap? At parang umiiwas yata ang batas sa mga mayayaman. Paano naman po kaming mga mahihirap? Na, di ba? Na nagnanais din na makamtan ang batas talaga. Maranasan na maging patas ang batas.
Pero parang hindi po yata pumapanig sa mga mahihirap ang batas. Buti na lang yung isang pulis, may, kung daw nagkakamali yung gatas na, yung lalaki na yun na nagnakaw ng gatas para sa anak niya, nagnakaw sa isang convenience store, buti mabait yung pulis. Ewan ko lang kung dinala nila sa presinto, kinulong nila mga kababayan. Ang alam ko lang, ang nabasa ko doon, ay binayaran ng pulis yung gatas na kinuha ng lalaki. Siguro nagpaliwanag yung lalaki, para po kasi ito sa anak ko, sir. Para sa anak ko to. Wala akong pera talaga. So, ang bait ng pulis, siya na lang ang nagbayad ng gatas. Pinaalis na lang yata yung lalaki para meron ng magamit para sa anak niyang sanggol. Napakabait ng pulis na, hindi ko lang nakuha yung pangalan. Sir, saludo po kami sa iyo. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo. Bibihira na lamang po ang katulad ninyo, sir. Bibihira na lang talaga. Hindi ko man sinasabi, hindi ko man nilalahat, pero marami rin namang mga matitinong pulis, pero meron talagang mga loko-loko. Hindi maiiwasan. Pero saludo ko dun sa pulis na yon, na imbis na pahirapan, ikulong yung lalaking nangangailangan lang ng gatas sa anak niya, ibinayaran pa yung gatas na kinuha. Ang galing. Saludo ko doon. Pero, uulitin ko, ang tanong ko kanina, bakit yung mga pinangalanan o pinangalanan, ayan, na di umano'y nang umit sa kaba ng bayan, nananatiling nasa laya, samantala, yung mga naglabas lang ng kanilang pahayag, ikukulong, may second batch pa, mga kababayan. Naku po! Sino-sino kaya ito? Baka sa mga susunod na araw, itong 97 na pinangalanan na sinabi dito, baka ilalabas din yan, no? Malalaman din natin yan pagdating ng araw. Pero itong second batch, ako, mag-aantabay ho tayo. Hindi, kasi ganito, may parating kasi na mga rally, mga kababayan. Di ba? Alam mo natin yan, napakarami po rally na mangyayari ngayon. Lalong-lalo na itong 30, itong buwan na ito. Maaaring, ito kasi maaaring pananakot lang ito. O maaaring totoo din ito, ganun ba? Para yung mga naging sigaw ng ating mga kababayan noong September 21, talagang napakalala ang sigaw noon. Talagang halos kulang na lang hugutin palabas ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Kaya dinaan na lang nila sa masasakit na salita. Para maiwasan yung ganon, maaaring ito, gawa-gawa lang. Pero para sa akin, totoo ito. Kasi hindi naman po magsasalita itong mga katulad ni Alexander Morocco kung hindi ito totoo. Maaaring totoo ito, mga kababayan. Pero ayon po sa iba, maaaring pananakot lang kasi may paparating para maiwasan daw yung ganun mga sinasabi noong September 21 laban kay Marcos. Ganun ba? So, para sa akin, ulitin ko, totoo ito. So, mag-aantabay ho tayo, mga kababayan, sa mga susunod. Dito pala muna. Kasi siyempre, maglalabas ng pangalan dito sa mga ito Ipapatawag yan Iimbestigahan yan Bakit mo ito nasabi? Siyempre, sasabihin ng ating mga, siyempre, freedom of expression. Karapatan namin magsalita. Ayan. Importante, wala kaming bit-bit na mga armas, patalim, para kalabanin ang gobyerno. Parang ganun lang, siyempre, ang magiging dahilan nitong mga ipapatawag. Ngayon sa second batch, mga kababayan, mag-aantabay ho tayo. Diba? Ganyan talaga. Wala tayong magagawa, mga kababayan. Ganun talaga ang Pilipinas ngayon. No? Mahal man natin ang ating bansa, pero may mga pagkakataon talaga, mga kababayan, na minsan napapatanong na lang tayo, bakit ito nangyayari sa atin? Pilipinas, ano na nangyari sa'yo? Hindi po ito kasalanan ng Pilipinas. Kasalanan po ito ng isang pinuno ng Pilipinas, mga kababayan, na nagkaroon po ng kakulangan, malaking kakulangan sa kanyang pagiging pinuno.
Hindi niya nabantayan, hindi niya namonitor na yung kaban ng bayan pala ay ninanakawan na ng mga kawatang opisyal ng gobyerno. Hindi niya nagamit ng maayos yung kanyang intelligent fund na bilyon ang halaga. Oh. Imbis na gamitin niya yun para sa malaman kung sino ang mga kumakalaban sa kanya, ang traidor sa kanya, ang nagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi ho. Para nagagamit yata sa mga travel nila. Para lang travel. But sana kung travel lang. Kung nagagamit nila para sa para sa mga cronies nila o sa mga magpoprotekta sa kanila. Pwede naman yun, di ba? O, intelligent fund, confidential fund. Walang resibo yan eh. Hindi naman natin kinakailangan pang questionin kung saan mo gagamitin yan. Karapatan nila yan kung saan nila gagamitin tulad ng confidential fund. Di ba? Malay natin baka doon. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.